May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampot, nilisan ako. Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko inulila mo? Ay, 85 days na lang po. Pasko na. Kaya naman po sa mga nalulungkot ngayon, ang dami pong mga ganap, no, na nangyayari po, no, after bagyo, baha, ngayon naman po earthquake, no. Muli po, no, humingi po kami ng tulong, no, sa mga may mabuting kalooban, sa may mabuting puso po na gusto pong mag-donate, ano po, para sa mga naapektuhan po ng magnitude 6.9 earthquake sa may Cebu. Again po, open na po ang aming Metrobank account, MBC Operation Tulong Incorporated, 640-7640-086412. Again po, 640-7640-086412. So, kahit anuman pong tulong ito, malit man o malaki, ay malaki po ang maibibigay na tulong sa mga naapektuhan po ng earthquake dyan po sa may Cebu. Alright, magandang gabi po Luzon, Visayas and Mindanao. Kasama niyo na po ngayon, ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Yung ating topic po ay may kinalaman po, no, sa special power of attorney. Alam niyo po, ang daming nagtatanong para saan ba itong SPA, at maraming hinihingi, no, na requirements, at isa sa mga requirements, especially po sa mga government agencies, kapag ang humihingi po ng mga dokumento o nagpo-process ng mga dokumento ay hindi po yung talagang nandoon sa may papel, no, o yung may-ari, no? Hinihingaan po lagi ng special power of attorney. So, paano ba ginagawa yung special power of attorney? Anong ba yung iba't ibang uri ng power of attorney? So, yung binigyan po ng authority o otoridad, no, na siyang mag-represent, no, o maging agent, no, nung nasabing principal, yung nagbigay po ng SPA, ano ba ang tawag sa kanya? Attorney na rin ba? Kasi po special power of attorney. Yung mga nabibigyan po ng special power of attorney, sabi nila, bakit special power of attorney? Hindi naman attorney ang nagre-represent sa amin. Tama po yun, no? Hindi ibig sabihin na special power of attorney, attorney po dapat ang mag-represent sa inyo. In some other cases po, no, especially kapag may mga lalakaring mga dokumento. So, special power of attorney, ang tawag po sa binibigyan ng karapatan na mag-represent doon sa principal o yung nagbigay ng SPA ay attorney in fact. Ang ganda, no? Excuse me, I have an SPA. I am the attorney in fact of. Ganda pakinggan, di ba? Parang, naging attorney in fact ka pala. Nino. But it doesn't necessarily mean na sila po yung mga attorneys, no? Hindi lahat sila. Yung mga talagang mga lawyers natin, no? Na of course nakarehistro, ayan, doon sa Supreme Court. Attorney, paano ba malalaman kung legit yung lawyer na yan? Search niyo lamang po, no, lawyers list po sa may Supreme Court website. Lalabas po yun. Tapos pwede niyo pong i-type yung name ng lawyer. Lalabas po yung kanyang name, no? Kung alam niyo po yung roll number, di mas okay po yun. So ngayon po, again po, ulitin ko po, kung nabigyan ka ng special power of attorney, it doesn't necessarily mean that dapat kang lawyer. Although may mga ibang nabibigyan ng SPA,
na talagang lawyer sila, no? Kliyente ito na may pinapagawa dun sa lawyer, di ba? So, SPA. So, ito po ay isang dokumento, legal instrument po ito, na kung saan binibigyan, no, ng otoridad ang isang tao o ang ibang tao, no, na tinatawag natin na agent o kaya yung attorney in fact, na mag-represent o kumilos on behalf of the principal yung nagbigay po ng SPA. Kasi nga, maaaring siya ay nasa aalis na, papunta na ibang bansa o kaya hindi niya maasikaso yung naturang dokumento. So binibigyan niya ng authority ang ibang tao na mag-asikaso o magproseso ng certain transaction in her or his behalf. No? Ganun po. So, generally, we have general power of attorney, pero mostly special power of attorney. Alam niyo po kasi pag sinabi mong general power of attorney, parang ang dami mong binibigay na kapangyarihan doon sa nagbibigay sa'yo, doon sa binibigyan mo ng authority na i-represent ka. Unlike doon sa SPA, no, special power of attorney, ay talagang specific lang. Yung binibigyan mo siya ng kapangyarihan o otoridad na ikaw ay i-represent. In fact, no, especially when dealings with sale ng properties o kaya paglalakad ng mga property, pag-transfer ng pangalan mo, ang requirement po dyan, special power of attorney. Talagang specific lang yung gagawin niya for you. So, yun po ang kagandahan naman doon, no, pag special power of attorney. Now, kung halimbawa, no, example po, gusto mo ibenta yung property mo, no? O kaya ipalis ang property o iparenta ang yung property, ano ang gagawin mo? Mag-execute ka ng special power of attorney. Ngayon, pag nag-execute ka, na siya ang magtatransact on your behalf, ibig bang sabihin nun, meron din siyang special power of attorney na mag-receive ng pera doon sa nasabing transaction? And the answer is no. Iba po yung special power of attorney na binibigyan ka ng karapatan na mag-transact, especially sa mag-execute ng deed of sale, pero iba rin yung pag-receive ng payment. Pero kung nakalagay po sa SPA na siya ay authorized to transact and to receive payments, po pwede po yun. Wala pong problema. Minsan lang po, kapag nakalagay po sa special power of attorney ay magbenta lang po, pero walang nakalagay doon authority to receive payment, o magdalawang isip ka, ibig sabihin wala siyang otoridad na i-receive, no, yung pera on behalf of the principal. Kasi pag pera pinag-uusapan, malaki yan, no? Kailangan ng another, special power of attorney. Unless otherwise, naka-indicate na dun sa kanyang special power of attorney na magtatransact siya, may karapatan siya na magbenta, at meron din siyang karapatan na mag-receive nung perang ibabayad ng buyer. Okay. So, ganun po, no? Kailangan natin maintindihan yung konsepto ng SPA. Ang tanong, Attorney Cam, paano kapag halimbawa ikakasal ka, pwede bang may iba na lang na pumunta, bigyan mo siya ng SPA? May na ganun Pwede ba yung Attorney Cam? Nasa ibang bansa ako kakasal ako, pero hindi ako makaka-attend ng kasal ko. Pag-execute na lang ako ng SPA para siya yung mag-act on my behalf. And of course, hindi po pwede yon. Okay? Kahit nasabihin natin na agent mo o kaya binigyan mo siya ng authority na mag-perform ng function, no? O kaya na i-represent ka, hindi po siya pwede sa kasal. Kasi ang requirement po sa kasal, sa ating family code, kailangan may nasa presensya po kayo ng pari, no? Na magsabi ng inyong I do. Okay? Nasa presensya. In the presence of the solemnizing officer. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpadala ng kahit sino, bit-bit niya lang yung SPA, tas makakasal na siya. Hindi po. At hindi ka rin pwedeng magdala ng proxy. Ako po yung proxy niya. Diba sa mga sa mga lang yon, mga sa eskwelahan, no? Proxy ng proxy neto. So, bawal po yon. So, meron pong mga limitations din po ang SPA. At saka ang kagandahan po, no, the difference between general power of attorney at special power of attorney. Sa SPA po, special power of attorney, limitado lang po yung power na binibigay mo. Kaya kadalasan po, SPA lang po ang hinihingi. Kasi for example, lalakarin niya lang, kukuha siya ng documents from the PSA, Philippine Statistics Authority. O, hindi siya makakapunta.
ikaw yung i-issuehan niya. So, hindi niya kailangan ng general power of attorney. Special power of attorney lang na pinapayagan kanya na kumuha ng dokumento na ni-request niya from the PSA or Philippine Statistics Authority. So, ganun, no? Kagandahan po pag SPA. Now, kailangan ba na ipa-draft ito sa abogado kaya pwedeng ikaw na gumawa? Kung meron kang kakayanan, no? Talaga na gumawa ng special power of attorney, pwede naman po na ikaw mag-draft. Pero kung medyo gusto mong kumonsulta sa abogado kasi may mga certain provisions na kaming mga lawyers ay may nilalagay dyan para catch-all provisions ang tawag namin dyan, pwede kang sumangguni at humingi ng tulong sa pagdadraft ng special power of attorney. At hindi lang yun, no? Pwede kang kumonsulta kung paano ba ang gagawin kasi kung halimbawa ikaw ay katulad ng sinabi ko kanina yung sa deed of sale, kailangan ba i-indicate doon yung authority to receive the payment, no? Tsaka kung may mga questions ka, kasi attorney, ito po yung gusto ko lang na power na ibigay sa kanya. So kung sasabihin mo lang yung mga limited authorities na ibibigay mo sa kanya, authorized lang siya sa mga ganitong transaction, hindi sa lahat ng transaction, mas better kasi madadraft ni attorney yon kung ano yung mga powers granted doon sa iyong agency o doon sa tinatawag natin na attorney in fact. So, importante yan ha, kasi po, baka mamaya nilagay mo, may authority siya to receive payment, tas binayaran siya, tas hindi binigay sa yung bayad, nawala na lang na parang bula, kamusta naman yon? Pero usually po, ang binigyan natin ng SPA, kung hindi magulang natin, immediate family, kaibigan, kakilala sa opisina, yung mapagkakatiwalaan. Di ba? Hindi ka naman magbibigay ng SPA, especially kapag medyo may value, no? O may bigat yung transaction na ipapagawa mo, doon ka dapat sa kakilala mo, di ba? And then pag-uusapan din natin, attorney, ano ba yung irrevocable special power of attorney? Ano ba yung kailan ba siya namamatay yung SPA? Namamatay ba yun? May expiration ba yun? Di ba? Paano, kailan po? Yan, pag-uusapan natin yan. So again po, no, yung ating SPA, nasa ano naman po yan, nasa ating saligang batas kung saan pinapayagan tayo na pwedeng i-represent ng ibang tao. Ang tawag dito yung sa contract of agency, ayan. Tapos hindi lang yun, no? Minamandato rin po ng ating batas na kung halimbawa hindi ka makakapag-sign ng document o wala ka, no? Kapag may mga properties na ibibenta, kailangan ng special power of attorney bago ka pumasok dun sa kontrata na kung saan ang principal dapat ang pipirma. Okay? At kapag may SPA, andyan po ang notarization. Yan. Importante po yan, no? Na yung SPA po ninyo, hindi lang kayong dalawa nagkakaintindihan. So, kailangan po, in a public instrument po yan. Meaning to say, kasi ang dali lang pong pumirma no? Gayahin yung pirma. Meaning to say, kailangan po mag-appear kayo sa notary public. At, klaro, no? Alam ninyo na ikaw bilang principal, binibigyan mo si agent ng authority na i-represent ka on a certain transactions, no? So, appear kayo sa notary public para makita ni notary public kung kayo nga ba ay voluntaryong pumipirma at alam ninyo ang pinipirmahan nyo at ang detalye doon sa special power of attorney na ginagrant mo o binibigay mo doon sa iyong agent or attorney in fact. Okay. Ang kagandahan po ha sa mga ano po na nakikinig ngayon kung special power of attorney din po palang inyong i-execute, ikaw po ay protektado kasi ang scope tsaka limitations ng kapangyarihan na binibigay mo ay define lang. No? Tapos pwede mong ilagay kung hanggang kailan ang termination ng SPA na yon. Yan. So nasa intention po ng principal kung ano ang ibibigay niyang kapangyarihan o authority na i-represent siya, kung anong scope at kung hanggang saan lamang ang limitasyon. Teka lang, shoutout muna tayo. Good evening, magandang gabi po. Sa mga walang sawang nanonood at nakikinig sa atin, magandang gabi po. Hanapin niyo po kami sa Facebook, DZRH News. Naka-live po kami at sa DZRH News Television. I have TikTok account, hanapin niyo lang po. Attorney Cam, ATTYCAM.
Okay, nako, andyan na naman si si Paulo, si Bagyong Paulo. So, ingat-ingat po lagi, ha? Magandang gabi. Shout out po sa mga nakikinig sa atin. Si Roxanne Costo. Good evening. Eduardo Narvaez. Hello po. Jerry Sumagaysay. Henry Dalohan. Violeta Sembrano. Laging present tong mga to. Romel Livid. At si Miss Irene Almodovar. Siyempre, shoutout na rin po kay Miss Ana Agustin. Dyan po sa may Dubai. Si Miss Erlinda Agloco ng Ilocos. And of course, si Miss Connie Vista. Ayan. Diyan po sa may Catanduanes. Uy, ingat-ingat po kayo. Patingin ko na rin po yung aking number 1 fan, si Mama Jovita at si Papa Will. Magandang gabi. Number 1 fan. Siyempre. At ganun din po kina Rexon Fernandez. Nanonood po dyan sa may Cuyapo, Nueva Ecija. Godofredo Martin. Mia Bell mula po sa Capiz. Magandang gabi po. Si Eva Robles and Hermana Santiago. Merry Christmas in advance, Nanay Ging. Si Jay, good evening, attorney watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Special power of attorney pa rin po, no, yung pinag-uusapan natin. Kasama pa rin po ako po si Attorney Kama para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 6:54 ng gabi. Mula po kay RH27 Noche Cacas, update po sa may sunog sa isang establishment sa may Baclaran, Parañaque. Isa po ang naaresto. RH27 Noche, ibalita mo to, Noche. Attorney Cam, naapulan na itong sunog sa isang commercial building dito sa Ruas Boulevard Canto ng T. Alonso Street sa Barangay Baclaran, lungsod ng Parañaque. Bago alas 6 kanina nang ideklarang fire out ng Parañaque City Bureau of Fire Protection. Sinasabing nagsimula sa ground floor ang apoy hanggang nagkausok rin ng makapal sa ika-7 palapag ng Lily Tower 1 na may Jin Zun Hui na pangalan sa harapan ng gusali na umabot sa unang alarma. Isang lalaki naman na Attorney Cam ang pinusasan ng mga tauhan ng Barangay Baclaran na nagsisilbi umanong lookout sa ibaba ng gusali. Ayon sa naaresto, may mga kasamahan umano siyang umakyat sa nasabing gusali para mangalakal. May isa umanong Chinese na umakyat din, kumuha ng papel at nagsinindihan para magkaliwanag. Wala daw kasing kuryente ang naturang gusali. Ngunit ayon sa ilang witness, umakyat ang kadalakihan para umanong magnakaw. Nakatakas lang ang iba ang kasamahan ng naarestong suspect. Iniimbestigahan pa ngayon ng sanhi ng pagsiklab na dating Marunfa Mart at Chinese KTV Bar na isa ng abandonado. Napag-alaman rin kasi Attorney Cam na mga customer ng dating bar ay mga Chinese Pogo employee. Arit sa 27, no chika ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Cacas. Balik po tayo sa ating topic ngayon. No? May kinalaman po sa special power of attorney. So attorney, ayan, ang question lagi sa atin, para saan ba yung SPA? Saan ba usually ginagamit itong SPA? So unang-una, kapag kayo po ay nagtransact ng mga real estate cases, no, kapag hindi po makaka-attend, for example, si buyer o kaya po si seller, ayan, pwede silang mag-execute ng special power of attorney. Especially kung halimbawa po, no, yung ating mga kababayan abroad, yung mga OFWs natin, kapag gusto po nila na magkaroon ng investment, kahit paano makita, no, yung hirap na pinagdaanan nila ay may bunga naman, talagang namimili po sila, nag-i-invest sila sa real properties. Ibig sabihin, nabili po sila ng mga lote, bahay, lupa, no? At syempre, nasa ibang bansa sila. So, meron po silang binibigyan ng SPA para maglakad ng mga papers, para pumasok sa transaction, ma-execute ang deed of sale. So, sa mga kababayan ko naman po na OFWs, wag nyo na pong ipangalan, no? Sa nanay ninyo, kapatid ninyo, o kung sino man, pag mag-i-invest po kayo ng property.
Hindi naman po sa sinasabi natin na hindi sila mapagkakatiwalaan. Of course, mapagkakatiwalaan sila. Ang problema lamang po, nagkakaroon po ng problema. Nagkakaroon ng problema. Kapag, halimbawa po, no, hindi na i-transfer agad yung title sa pangalan ninyo pag uwi ninyo ng Pilipinas. Hindi ba? Bakit? No? Kung halimbawa namatay si nanay, knock on wood, namatay si nanay. Tapos hindi niya alam naman kapatid nyo yung transaction ninyo. Or kung kahit may kaalaman sila, minsan ayaw nilang pumirma na ilipat ang title sa'yo kasi by default, no, ang alam nila sa succession, meron silang karapatan doon sa nabili mong property kasi nakapangalan kay nanay. Yun, nagkakagulo po. Totoo po yan. Real life stories yan. Talagang marami nag-aaway-away dahil dyan. Nasisira pa ang magandang pagsasamahan ng mga magkakapatid, no? Kahit na sabihin mo na ang nanay mo ay held in trust lang siya dahil ikaw talaga ang bumili nun, kailangan nyo pang pumunta ng korte para ipakita, patunayan na ang nanay mo ay held in trust, ikaw ang bumili. No? So, marami pang stress, hindi lang yun, no? Gagastos ka pa. Unlike kapag halimbawa, bibili ka ng property, bigyan mo ng SPA si nanay o mga kapatid mo, pero dapat nakapangalan sa'yo ang property. Ipapangalan, ililipat ang title sa pangalan mo. Okay? Walang problema. Total naman mag-execute ka ng SPA eh. Hindi ba? Mag-execute ka ng special power of attorney para bigyan ng karapatan or authority rather ang isang tao na maglakad, bumili ng investment ng property para sa'yo. Pero, limited lang siya sa paglalakad at saka pagbabayad, pero ang title ay dapat nasa pangalan mo. Okay? Klaro po yan ha? So, isa pa na usually kailangan ng SPA kapag mga bank transactions. Di ba kapag halimbawa meron silang mga depositors o magwi-withdraw o kaya naman may mga kailangan mortgage, no, especially mortgage, no, hindi makakapunta si magsasangla o kaya naman nakapunta siya and then may mga follow-up requirements na ipapasa, no, so kailangan po ng special power of attorney from that mortgagee, no. Hindi po pwedeng basta-basta na lang ipadala yung kapatid niya regarding sa mga pagpirma doon sa mga dokumento. So, importante sa mga bank transaction, laging hinahanap po special power of attorney. So, ganun din po, no, kapag kukuha kayong mga dokumento sa mga hindi na po letter of authority. Usually, dati tinatanggap po sa mga opisina ng gobyerno. Authorization letter, di ba? I hereby authorize. May iba tumatanggap pa rin, pero mas preferred nila, no? Special power of attorney. No? So, okay naman yun. Depende kung saan po ay pumunta and anong ni-require po sa inyo. Pero, definitely sa mga bank transaction, sa mga real estate transaction, kailangan po SPA. Okay. Saan pa ba, attorney, yung mga nire-require, yung mga SPA? So, halimbawa, papasok ka sa kontrata. Ayan. Pag may mga contracts na papasukan mo, tas hindi ka makakapirma, so, usually, kailangan ng special power of attorney. In fact, kapag mga company, di ba, mga corporation, pwede ba silang mag-issue ng SPA? And the answer is yes. Pwede silang mag-issue ng SPA, pero through board resolution, tas corporate secretary certificate. Kaya po minsan, di ba, kapag halimbawa ang katransaksyon ninyo ay corporation, nagbenta ng property, halimbawa, hahanapan po or hinahanap po ng audit officer natin yung board resolution or corporate secretary certificate authorizing, no, o kaya na magbenta ng property. So, importante po yan. So, ganun din po, no, kapag halimbawa, sa mga sa mga court. So, kapag hindi makakapunta, no, pwede po, yan. Meron din po tayong mga special power of authority na tinitignan. And again po, notarization, importante po yan, mandatory po yan. Validity against third person. Binds the whole world. So, pag ito po yung naging public instrument, public document, so, kahit third party, apektado dito. So, require po na
kailangan personal appearance para at ipakita yung competent evidence of identity. Kaya pag sa mga notary, di ba, hinahanapan po ng mga ID, 3 specimen signature para makita na ikaw ba talaga yung pumirma dito. Okay? Kapag hindi naman makapirma, pwede naman po yung thumb mark. Okay din naman po yun. Halimbawa, nasa ibang bansa. Attorney, nasa ibang bansa po ako. Gusto ko mag-execute ng SPA kasi kailangan nga bibili ka ng mga investment. Meron kang bibigyan ng authority para matransact yung gusto mong property na bilhin. So kung halimbawa nasa ibang bansa po kayo, pwede po kayo na mag-execute ng SPA doon sa abroad at check nyo po kung yung bansa na tinitirahan ninyo ay signatory doon sa Hague Convention na kung saan ipinapayagan yung apostille. Yan. Para maging valid po ang inyong special power of attorney na in-execute sa abroad. And then, o kaya naman po kung wala, no, panotarize po kayo before the Philippine Consular Office. Hanapin niyo po yung Philippine Embassy. And then, yung mga bibigyan naman po ng authority dito po sa Pilipinas, kayo naman po ang mag-a-appear, no, sa notary public accepting, no, doon yung sa authority na binigay sa inyo. Kasi hindi po pwedeng, oy, bibigyan kita ng authority. Kung hindi ko naman in-accept, ang dami kong ginagawa, ba't ako magpa-process niyan? So, wala rin silbi. So, lagi yan pag may SPA, dalawang signatory. Yung affiant, yung nagbigay ng authority, or yung principal na nagbigay doon sa agent, at yung agent mismo, yung conforming na tinatawag natin, na ina-accept niya na maging agent or attorney in fact nitong principal at gawin yung mga obligasyon, yung mga responsibilidad na nakalagay po sa special power of attorney na in-execute ninyong dalawa. Okay? So, pwedeng English, pwedeng Pilipino, pwede rin po kung halimbawa dialect, no? Basta naintindihan po ninyo. Okay? Pero kung halimbawang dialect, no? Mas maganda siguro may translation kung halimbawa yung magnonotary ay hindi magnonotary, yung makakaintindi nung inyong sinasabi, no? Mamaya ang properties pala dito sa may Manila, tapos in-execute nyo sa Ilocos, ang nakasulat doon Ilocano. Lagyan yung translation para maintindihan, no? Okay? At syempre, importante din, no? Ayun, may documentary stamp tax, especially pag mga pag halimbawa ito mga deed of sale na. Yan, pwede, no? Importante na meron kayong DST. Tapos bayaran niyo po yung mga required taxes, no? DST, documentary stamp tax, capital gains tax, transfer tax, registration fee. Ano pa ba mga taxes 'yon? Yun. Okay? So, again, importante, nakalagay lang po pag nakakita kayo ng special power of attorney, nakalagay special power of attorney. O kaya, ito nga pala, baka makalimutan ko, anong pinagkaiba ng special power of attorney tsaka irrevocable special power of attorney? Kasi po yung special power of attorney, mamaya pag-usapan natin, na-expired po yan. So, paano na-expired yan mamaya? No, sabihin natin. Pag namatay, example, pag namatay po yung inyong principal, di wala na po, no? Wala na special power of attorney. Pero pag nakalagay irrevocable special power of attorney, kahit mamatay yung principal, mag-e-exist yung SPA na yan. Kaya beware ha, kapag pipirma kayo ng special power of attorney, baka naman nakalagay yan, irrevocable. Very tricky po yun. So, ang hirap na i-revoke yung SPA na yon. Okay? So, importante yan. So, pag nakita po kayo ng special power of attorney, nakalagay po doon yung title, tapos nakalagay yung parties, ako po si ganyan, of legal age. Ito ha, dapat yung pumapasok dito, legal age ha. Baka naman, binibigyan mo ng power of attorney, mas bata pa sa'yo, no? Minor de edad. Hindi po pwede yun. Dapat pareho kayong legal age. Ilalagay po kung saan kayo nakatira. Yan. Tapos, lalagay din po doon yung inyong principal or attorney in fact. Ganon din po, pangalan, legal age, principal address. Tapos nakalagay po yung mga specific powers granted. Kung may kinalaman po sa may property, ilalagay po kung anong particular property ang inyong tinutukoy. Ayan. Tapos minsan nakalagay din po yung expiration. So, itong
special power of attorney nito ay until December 2025. Kasi January nandito ka na. January 2026 nandito ka na, so kaya mo na asikasuhin. So pwedeng ganon. Okay, sabihin mo ang special power of attorney nito ay terminated kapag na-fulfill na ang aming ang obligasyon na binibigay mo. Halimbawa po, yung pagbebenta ng property o kaya pag-enter sa contract sa pagrerenta. So, pwedeng lagyan po ng expiration, okay? Syempre, no, pag-usapan natin yung mamaya na lang, no, yung yung paano nga ba na-expired yung special power of attorney, okay? Pero bago yan, syempre shoutout din tayo. Mga pahabol greetings natin. Meron po kaming meron po kaming YouTube. Baka po gusto nyo pong makita. Search nyo lang po DZRH TV 4K livestream. Good evening po. Watching from UAE, Rowena Lopez. Kamusta ka na po dyan? Magandang gabi rin po. Syempre, salamat sa mga nag-share ng ating ng ating programa via Facebook, via social media, no. Joseph Abalos, hello po, magandang gabi. Florence Regalo from Pila, Laguna, sabi niya, attorney, thank you po sa pag-share nyo ng inyong kaalaman. You're welcome po. Eto, Len Heron, pag SPA coupled with interest, eto na, yung sinasabi kong irrevocable special power of attorney. Allowed ba na mag-issue ang binigyan nito uli sa another with same power? Kung halimbawa nakalagay po mismo dun sa special power of attorney na pwede niyang i-delegate sa iba, yung irrevocable special power of attorney, pwede yun. Basta nakalagay po dun sa unang SPA na pinapayagan siya na kung hindi man siya kasi may mga ganun po may instance na halimbawa po, ako po, nag-issue ako ng SPA sa kapatid ko. Kasi hindi siya makapunta. For a certain reason, halimbawa, nabuntis siya. Syempre, tas naging delikado ang kalagayan niya or naging very, parang hindi naman sensitive pero kailangan naka-bed rest siya lagi. So, hindi na niya mafulfill. Pero nakalagay dun sa unang SPA na in-execute ko sa kanya na allowed siya na mag-execute ng another SPA for the same purpose lang para mag-asikaso ng papel ko. Ganon, pwede po yun. Basta nakalagay po, granted po sa kanya yung authority na yun, okay? Si Cora Cabura, buti nandito ka na, attorney. Yes po, magandang gabi. Evitz Escueta, good evening din po. Romeo Bonador Gerong, magandang gabi. And Romel Livid, magandang gabi po. Babalik po tayo, ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Kasama pa rin po yours truly, Attorney Cam, para sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, 16 na minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Muli kasama pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Muli po kami po ay nananawagan sa mga may busilak na kalooban na gusto pong mag-donate po para dun sa mga naapektuhan po ng magnitude 6.9 earthquake sa May Cebu. Bukas na po ang aming Metrobank account, MBC Operation Tulong Incorporated, 640-7640 086-412. Again po, 640-7640-086-412. Ang aming po mga kasamahan po ay ang Operation Tulong nasa Masbate rin po at tutungo rin po dyan po sa May Cebu. Kaya po, importante po na mahatid namin ang inyong mga donasyon, in kind man po or in cash. In kind po, pwede pong dalhin po dito po sa may DZRH, MBC Building, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Malit man po o malaki ay malaking tulong na po para sa mga kababayan natin sa may Masbate at Cebu. Pinag-uusapan pa rin po natin ang special power of attorney. Paano ba siya na-expire? Natatapos din ba to? Forever ba tong special power of attorney? Okay. Ang special power of attorney, unang-una po, ito po ay mapapawalang bisa kapag halimbawa ay meron pong revocation na nangyari sa na isinagawa ng principal. Ibig sabihin, inirevoke niya
yung SPA na in-execute niya. So, halimbawa, meron siyang in-execute na SPA na maglalakad ng papel niya. Ang tagal-tagal, hindi naman gumagalaw, walang update, nagbigay na ng mga pera, wala pa rin patutunguhan. So, sobrang inis ng principal, ni-revoke niya yung SPA at nag-execute siya ng another SPA sa ibang tao. Okay. So pag ganito, no, kailangan inform mo yung agent mo, yung dati mong agent o yung attorney in fact mo na binigyan mo ng authority na i-represent ka on your behalf sa transaction na yon, na nire-revoke mo na ang SPA at meron ka ng new agent or new attorney in fact na magre-represent sa'yo dito sa transaction na to. So pwede po yon. So expired na, wala ng visa yung unang in-execute na SPA ng principal at meron ng panibagong SPA. Pangalawa, pag namatay ang principal. So pag namatay po ang principal, death, no? So, ano na po yun? Ang mangyayari po niyan, wala nang visa yung SPA na ibinigay niya or in-execute niya dun sa unang agent niya. Halimbawa po, gusto niyang ibenta yung property. Namatay siya. So, by operation of law, yung property na yon ay pupunta na sa kanyang mga heirs, no, sa tagapagmana niya. Assuming na hindi pa nabebenta yung SPA, yung property na yon ng agent niya. Hindi niya na pwedeng ibenta yon. Kasi ang may-ari na nun ay yung mga heirs. Tsaka namatay na yung kanyang nire-represent. So, patay na rin po or wala nang valid yung kanyang SPA. Unless otherwise, mag-execute yung mga heirs ng another SPA na ino-authorize siya na ibenta yung property at i-receive at paghahatian po ng mga legal heirs yung naturang property. So, for that, hindi po deed of sale ang i-execute, kundi settlement of estate with deed of sale. Okay? Kasi patay na po yung may-ari Halimbawa, yung magulang nila, no? So, yun po yun, no? Ano pa ba? Kung halimbawa po, nagkaroon ng insanity, civil interdiction or insanity. Insanity, halimbawa po, medyo nagkaroon ng dementia o kaya ay Alzheimer's disease, no? Kasi at a certain point, pwede niyang i-revoke yan Pero dahil nagkaroon siya ng dementia, no? Nakalimutan niya o kaya karoon siya ng Alzheimer's disease, so pwede po, or insanity, particularly insanity, no? Kung halimbawa nagkaroon po siya ng problema sa pag-iisip, so hindi niya na hindi na wasto ang kanyang kaisipan, ang kanyang kamalayan, so yung SPA na in-execute niya, maaaring na rin po yun. Wala na expired, wala nang visa, not valid. Lagi ako nagsasabi na expired. Para pagkain lang, sorry naman. So, not valid na, wala nang visa. O kaya naman, kapag na-accomplish na yung obligation under that SPA, di tapos na. Kunyari, naibenta niya na yung property, na-receive niya na yung pera, naibigay niya na sa kanyang principal, di wala na SPA. Ano pang ibebenta niya ulit na property? Nabenta na nga niya. So, wala na rin visa yung SPA na in-execute. So, ganun po, no? Importante na alam natin kung kailan siya na-expire. Kaya nga po, minsan, beware kapag ang in-execute nyo ay irrevocable special power of attorney. Kasi, halimbawa, kahit namatay po yung nag-issue ng SPA, maaaring valid pa rin siya, no? In rare cases, no, some SPA are considered talaga irrevocable. Halimbawa, kapag coupled with interest, yung sinabi nga ng ating social media viewers, no? Halimbawa po, no, marami pong mga iba na pinapapirma ng irrevocable SPA not knowing what is the meaning of irrevocable. So, hindi mo pwedeng i-revoke yun, no? Kaya yung mga nag-issue po ng SPA, usually, huwag kayo may issue ng irrevocable. Laging special power of attorney lang, o kaya
general power of attorney, pero may reason po kayo to revoke, no? Lalo na't kung pasaway yung inyong agent o kaya attorney. In fact, wala namang talagang ginagawa. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin. Thank you so much. Muli po nakasama po ninyo ang inyong attorney every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Ako po si Attorney Cam. Tuesday and Thursday naman po makakasama si Attorney Rina Seco. Dito po rin po yan sa DZRH Usapang Legal. Susunod na po, usapang pangkalusugan naman po. Kaya dyan lang po kayo, huwag kayong bibitiw. Dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin 1 minuto bago sumapit ang 7:30 ng gabi. Ang oras na